Ang GMA, pinaka-nangungunang pinagkakatiwalaang media brand sa Pilipinas, kung saan ang balita ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, ang sarap mo PR. Pero but wait, there's more. Throughout the years, ang teknolohiya ay talagang nag-i-improve at mas lalong napapabilis ang mga gawain natin sa buhay. Tulad ng mga CGI na ginagamit nila sa kanilang palabas. Talagang malaki ang in-improve ng GMA pagdating sa CGI, ay nyo maniwala? Do I have friends? It's just me and my dragon. Roar, At nakagawa din sila ng sarili nilang MOBA. League of Legends? Laos na yan. Mobile Legends? Mobile Legends. Magpaluan tayo sa Magic Legends. And lastly, yung top tier acting nila. Hoy! Bitawan mo yan! Hindi natin alam kung makakasakit yan sa buntis! Pero walang halong biro. Looking forward talaga ako dito sa live action nilang Voltes 5. Gusto ko makita yung magkakabit-kabit yung mga spaceship nila. Pero sabi nila, mas maganda yung mga palabas sa GMA dati kaysa ngayon. Kaya tatalakayin natin ang 3 sa paborito kong palabas dati. Tunghayan natin, mga Milkies. So, magsimula tayo sa Saido. Kahit sa ang planeta ka pa magdroga, hahabulin ka ng malaking spaceship nila. Joke lang. Kilalanin natin ang 3 bida na si Saido Blue, si Saido Red, at si Saido Green. Andito na ang mga Saido, ang pulis pang kalawakan. Gagawin nila ang lahat para mailigtas ang planetang Earth. Kung hindi dahil sa Saido, hindi may babalik ang nawawalang globo ng MOA. Salamat mga Saido. Pero seryoso, ang punto ng palabas ay mahanap ang 3 Saido para matulungan ang mundo sa kalaban nila na ang tawag ay mga Kuma. Hindi kumag Sa bagay, pag natapos sila sirain yung planeta mo, sasayawan ka lang nila sa harap ng nabubulok mong bangkay. Kilalanin muna natin ang pinakaunang Saido. Sa planetang Nalax, makikita natin si Galyan na nakikipaglaban para magpakitang gilas sa harap ng kanyang ama. Para balang araw, siya naman yung maghahari. Pero syempre, bago maging hari, dapat may babaeng mapapangasawa. Kaya ipinakilala sa kanya si Prinsesa Ariana. Pinamangha niya ang prinsesa sa pamamagitan ng mahika. Pinalipad ni Galyan yung bulaklak papunta kay Ariana. Alam mo ba, hindi lang yan ang napapaangat ko. Okay, sa kalagitnaan ng kanilang landian, bigla silang nilusob ng mga Kuma kaya sinubukan nilang umalis pero nabaril yung spaceship nila kaya sila nagkahiwalay. Pero sinuwerte ang Galactic Force at nakita nila si Galyan na itinadhana na maging Saido. Kaya hinasa nila yung kakayahan niya. Pinakita sa kanya ang mga armas sa pakikipaglaban. At finally, nakuha niya na ang uniforme ng Saido Blue. And nagkaroon din siya ng bagong collab team. And apparently, yung ginagawa nila ay Intergalactic Force or Intercourse. Ngayon, binigyan siya ng mission para hanapin ang iba pang mga Saido. Habang nasa mission, nabaril ang spaceship ni Galyan kaya napunta siya sa planetang Earth na butas ang kanyang damit. Pinagkakamalan siyang baliw kasi di nila alam ang mga sinasabi niya. Pero sa paglalakad, nakasalubong niya si Prinsesa Ariana. Pero ang problema ay hindi niya siya matandaan. Sinubukan siya kumbinsin ni Galyan kaso tinakbuhan lang siya habang nanunungkit sila ng damit. Nahabol niya si Ariana, pero tinutukan siya ng baril habang tumatawag ng pulis. Oo. Come on, man. Ba't di mo inuna yung baril? Isang kalabit lang yan, patay ka. Pero buti naman, nagkasundo sila. Gumawa to si Galyan na parang sensor para mahanap yung ibang Saido. Pero mamaya na natin ituloy yung storya. Umpisa naman natin kay Saido Green na si Alexis. Lumaki sa masayang pamilya. But not for long dahil binaril sa ulo ang kanyang pulis na ama. So sad. Nang mawala ang kanilang tatay, mas lalong humirap yung buhay nila. Nawalan sila ng bahay kaya napilitan silang tumira sa bahay ng may masungit na mag-ina. Pinilit nilang mamuhay kahit inaabuso na sila. Pero buti naman, nakahanap sila ng mas maayos na matitirhan. Nag-aral din si Alexis para maging pulis at nakapagtapos. Pero sinapak na naman siya ng kamalasan nang makita niya ang kanyang kapatid na kasama sa sindikato. Kaya hinuli niya at the same time, birthday din ng kapatid niya kaya nag-celebrate siya sa bilangguan. Napakalungkot naman ang story na to. One time, may masamang nangyari malapit sa bundok Peligroso. Nilusob pala ito ng mga Kuma. Ngayon, dumating si Alexis para tumulong and at the same time, naandito din pala si Galyan at naramdaman niya ang kanyang kakayahan. Kaya sigurado siya na si Alexis ang susunod na Saido. Pero hinostage muna sila at hinubaran ng mga baklang kalaban. Tapos nag-perform sila ng BDSM shit. Somehow, natalo nila yung kalaban kaya nakataka sila.
Tapos nakipag-video call sila sa kapitan gamit yung Game Boy. What the f***? Ngayon na makabalik sila sa spaceship, ina-explain ng kapitan na si Alexis ang pangalawang Saido at kailangan na nila mahanap ang pangatlo. Kaya umpisahan natin kay Serbano, isang magaling na swimmer na playboy. I mean kahit nga ngayon. Anyway, may lumapit sa kanyang estudyante na fan niya at gustong sumali sa team. Sinabihan siya ng mga kaibigan ni Serbano na pwede naman basta may papagawa lang sila. Which is mag-dive sa napakataas na palapag. Pero hindi naging maganda ang kinalabasan at na-ospital yung lalaki. Nang malaman ng eskwelahan, sinuspend si Serbano at di na siya pwede mag-compete sa swimming. Dahil doon, nagalit sa kanya yung tatay niya at napilitan si Serbano maglayas. Pero habang nasa labas siya, nakasalubong siya ng kapatid ng nilunod nila. Bago siya tuluyan, kinuha siya ng malaking spaceship tapos sa mga kuma pala yun. Hinostage siya ng mga baklang kalaban. Pero buti na lang niligtas siya ng dalawang Saido. Ngayon, na makabalik sa kanilang mothership, ipinaliwanag kay Serbano na isa siyang Saido. Ano ba talagang ibig sabihin ng Saido na yan? Ikaw, si Galyan, at si Alexis. Kayo ang tatlong Saido. Nandito kayo dahil kayo ay may tanging kakayahan para iligtas ang buong kalawakan laban sa mga kuma. Ang gulo nyo. So ayun, nabuo na nila yung blue, red, green na Saido. Ginawa nila ang lahat para mailigtas ang mga nakatira sa planet Earth. I feel so safe, oh my god. So sa next anime, kilalanin natin ang kapangyarihan ng araw, taglay, ay liwanag, ang Super Twins. Kung saan gagawa sila ng maikling awit tapos magta-transform sila para maging legal age. So nagsimula ang storya sa isang bola ng apoy na bumagsak galing sa kalangitan. Hindi ito isang bulalakaw dahil ang tawag dyan ay San Telmo. Ang mag-asawang si Esther at Manuel ay binalitaan na magkakaroon sila ng kambal. Sa pag-uwi nila, bigla silang sinalubong ng malaking bolang apoy at nakailag. Na makauwi sila, ipinaliwanag ni Manuel na ang San Telmo ay nagbibigay ng kapangyarihan. Pero dinedma na lang dahil sabi-sabi lang naman daw. Ngayon, yung kontrabida ng palabas na si Magdalene ay kasama ang pinuno nila na si Eleazar. Sinubukan niyang kunin ang puso ng San Telmo kaso nireject siya. So sad. Ngayon, may batong napadpad sa harap ni Marian, ni Esther. Biglang sumalib sa braso, papunta sa tiyan ng bato. Sa pagbalik ni Manuel, biglang may malakas na lindol ang sumalubong sa kanila. Habang nawala ng malay si Manuel, may papalapit na bato tapos napigilan ni Esther. At natuklasan niya na meron siyang super duper powers. Oh my god. Ngayon, nang magising si Manuel, nakita niya si Esther na nagbabasa ng Darna. Talagang foreshadowing yung moment na yan kasi siya rin yung gumanap ng Darna sa sumunod na taon. Ngayon, simula nung makuha ni ni Esther, alam niyo guys, Marian na lang tatawag ko sa kanya. Ngayon, simula nung makuha ni Marian yung bato, nabaliw siya at napadalas yung pagbabasa niya ng mga comics. Talagang nag-aalala na si Manuel sa kanya dahil hindi na tulad ng dati si Marian. Umabot din sa punto na nilalayuan na siya ng mga kapitbahay niya. Kaya mga kids, huwag kayong gumamit ng bato kasi mababaliw din kayo. Next, dinala ni Manuel ang bato sa isang panday at natuklasan na isa pala tong di pangkaraniwang metal kaya ginawa itong singsing para sa kambal niyang anak. Ngayon, na makauwi si Manuel, pinakita niya yung singsing pero nakaramdam din si Marian na manganganak na siya. Pero di nila alam may mga tauhang nansunog sa bahay nila. Kaya napilitan silang lumipat ng tirahan, pero sa paglipat nila, pinalibutan sila ng mga tauhan. Pero wala silang palag sa kapangyarihan ni Marian. Ngayon, dumating na yung bossing nilang si Eleazar para kunin yung puso ng San Telmo. Tapos naglaban sila, pero di nagtagal, sumabog sila parehas. Tapos ayun, ilang taon nang lumipas, lumaki ang kambal na si Tintin at Shasha. Nahirapan silang makipagkaibigan dahil sa lakas na tinaglay nila. At kahit sa eskwelahan, nagkakaproblema sila. Ngayon, nakahanap ng bagong asawa ang kanilang tatay. Kaya napilitan silang lumipat sa bago nilang stepmom. Di nila alam na pera lang habol ng bago niyang asawa. Dahil mayaman ang nanay ni Manuel at habang wala ang tatay nila, patuloy silang inaabuso. Habang naglilinis, may nakita silang daga kaya napatalon ng napakataas si Tintin. Kaya nasampid siya sa puno. Agad pumunta yung tatay niya para tulungan siya. Kaso bigla siya nahulog. Sa ospital, binalitaan sila ng doktor na buhay pa siya. Pero di na siya makakalakad. Kaya more abuse na naman ang natamo nila. Habang naglalakad, may nakita silang matanda. Niligtas ni Tintin yung matanda kaya siya nabangga. Pero nakatayo din siya na parang walang nangyari. Ngayon, sinalubong sila ni Saido Blue. Pero siya si Eliseo sa palabas na to. Tinuruan sila ni Eliseo dahil alam niya na nasa kanila ang kapangyarihan ng San Telmo. Hindi naging madali sa kanila ang pag-iensayo. Pero di nagtagal, nagtagumpay din sila. Ngayon, may mga batang terorista. Tapos nilulusob sila. Nakaramdam si Eliseo ng panganib kaya nag-transform na yung Super Twins. Oh, damn. No, wait.
So ayun, tinalo nila yung kalaban. Fast forward, buhay pala yung nanay nila. What the f***? Nilibing sila ng buhay. Fast forward, naging masama yung nanay nila. Bumalik na siya sa kanyang anyo at naalala niya yung mga nangyari dati. Ngayon, itong si Eliseo, kakambal niya pala tong kontrabida na si Eleazar. Nag-away sila dahil sa isang babae, pero sa dulo, pinatay sila ng super twins. At ayun, good ending. Wow. And lastly, yung Darna. Marami ng Darna yung lumipas pero naabutan ko lang yung kay Marian or yung 2009 version. Kanina, hinawakan niya lang yung bato. Pero ngayon, minukbang niya na. Kapag nilunok niya yung bato, magkakaroon siya ng sapat na lakas, paglipad, at ready na makipaglaban. Isa na dun sa mga kalaban niya ang babaeng impacta, babaeng tuod, babaeng linta, babaeng lawin. Ba't puro babae? Di porkit babae yung bida, babae din yung kalaban. Napaka-sexist nyo naman, Jimmy. Dami yung above moments. Women. Tulad ng ibang hero, meron din siyang sidekick na si Ding. Sa mga panahong nasa panganib si Darna, nandyan siya palagi. Tulad ng scene na to na na-hostage sila ng babaeng lawin at tuod. Apparently, nakuha ng dalawa yung bato, pero si Ding ginamitan sila ng 100 IQ moment. Ba't ayaw mo i-share yung bato sa kasama mo? Kanino mo pahawak yan eh? Gusto mo nga itong suluhin eh. So sa sinabi ni Ding, nag-away yung dalawang kalaban kaya tumilapon yung bato. Nakuha ni Ding tapos binato kay Narda, tapos sakto sa bibig. Okay, teka lang. May iwasan mo sana yan kung tama yung ginawa mo. Una, okay, pinrovoke niya yung dalawang kalaban. Pero sa mga sitwasyon na to, handa akong lunukin yung bato. Wala akong pakialam kung may costume pa ako ni Darna. Basta, maligtas ko lang yung mundo. Kasi paano kung ihagis ko yung bato kay Darna tapos hindi pumasok sa bibig niya, hindi kasalanan ko pa. So yeah, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Etong mga shoutout nyo. Shoutout kay Anime Lover. Yeah, mahilig din ako sa anime. Boku no Pico, maganda yun. Shoutout kay Andre Ventura. Lap trip ka pre. Shoutout naman kay Troy Rodriguez. Huwag mo naman ako murahin pero shoutout sa'yo. And sa nag-PM sa akin today, shoutout sa'yo Alfred. Meron akong group page. Feel free na sumali. Link in the description. Milkshake ko out.